Kamusta naman yung weather ngayon sa Tagaytay? Ayun, malamig. Ang lamig. Hindi naman po halata. What do you do for a living? CEO ka? COA. Singit lang ako saglit dahil meron tayong dalawang announcement. Una ay ito ay tungkol dito sa third NBA all-time 3-pointer na paparating sa Dunk City Dynasty Global. Tapos pangalawa, etong mismong video na to, yung nabanggit ko nung nakaraan na bagong klase ng content, vlog or interview na ginagawa ko bilang ZND. Dito ko siya i-upload sa Good Talks with Z. Bagong page ko nga pala to. So kung gusto nyo malaman anong klaseng content to, tuloy nyo lang yung panonood dito sa video na to. Yun lang. BSE po, education. Education? BS Tourism po. Tourism? May sama. Anong pinaka nagugustuhan mo ngayon sa course mo, nangyayari sa studies mo, ganyan? Ano yung pinakamasaya? Recess? It's my time. Sa akin po, yung masaya lang is yung pag nagbabanding kami ng friends ko. Sa teachers po, wala, masaya silang magturo sa laboratory. Motto in life. YOLO. Life is short. Time is gone. In 5 years, anong naisip nyo sa buhay nyo in 5 years? Ngayon, usapang life, eto medyo lalalim tayo ng konti. Ano sa tingin yung purpose ng buhay? Nabanggit na rin po nila, siguro yung akin po is yung maging role model po sa iba. Okay po na mapakita namin yung basic human decency. Kahit na aminin niya, kailangan niya pa rin po harapin yung consequence na Yes. nararapat po para sa kanya. Kasi kahit na inamin mo, ginawa mo pa din eh. Meron akong good news at bad news. Gaano ka-importante sa tingin nyo yung message na yun? Importante siya, lalo na ngayon, sa panahon natin. Magandang reminder po ito para sa Marinig din po siya nung ibang kailangan makarinig. Sa tingin nyo may sense yung pinag-usapan natin? Yes, yes, yes naman. Ako si ZND, aspiring vlogger, content creator. Medyo maliit pa, although may mga na-achieve naman na. May bago akong content ngayon, sa bagong page ko rin naman siya gagawin. Kamusta ay yung araw nyo? Kasi since nakikita ko kayo nag-TikTok, bakit muna kayo nandito sa fora? Spontaneous funding lang po namin. Spontaneous, meaning out of nowhere, di ba? Yes. Wala po kasi silang pasok. May sakit po yung mga... Pinakancel ka talaga. Sabi ko, get well soon. So, speaking of sakit, no, kamusta naman yung weather ngayon sa Tagaytay? Ayun, malamig. Ang lamig. Hindi naman po halata. Hindi po halata sa damit niya, pero nalamig na. Bakit? Compare nyo, anong mas malamig? Last month, December o ngayon? Ngayon po. Ayun. Question ko lang, kung ano kayo, student or working na? Student pa lang. Student. Eh bakit kanina may nagsabi na ano ba yun, yung sa trabaho? CEO po Ano ba kasi. yun? What do you do for a living? CEO ka? COA. Ang course? BSE po, education. Education? BS Tourism po. Tourism? May sama. So, anong masasabi mong pinakamasayang part ng pag-aaral mo ng BS Ed? Masaya po yung organization ko po doon ng journalist. Photography po. Photography. Okay, wow. Ako may experience ako way back 2020, nag-photography din ako. Wedding na, ganyan. So, wala lang, share ko lang. Yung masaya lang is yung pag nagbabanding kami ng friends ko. Sa teachers po, wala, masaya silang magturo sa laboratory. Hindi mo ako tatanong. Hindi, ikaw sige. Hindi, ngayon, even if hindi ka nag-study, ano ngayon yung, say, pinag-aabala mo na sobrang nakapagpasaya sa'yo? Matulog. Motto in life. YOLO. Life is short. Time is gone. In 5 years, anong naisip nyo sa buhay nyo in 5 years? Siguro financial stability. And nasa ibang bansa na ako. Oh, so magpaalam ko na pala sa kanila, no? Buti naman. Okay. Ako po, siguro graduate na. Graduate na po kami. And then, mag-work na po. Siguro po, ongoing pa din yung pagtitake ng licensure exam. Ngayon, usapang life, eto medyo lalalim tayo ng konti. Ano sa tingin yung purpose ng buhay? Mabuhay ka sa buhay mo. Okay lang yun kung wala kang goal sa ngayon. Pero syempre, habang tumatanda ka, habang nagmamature ka, bigyan mo siya ng meaning, bigyan mo siya ng halaga, bigyan mo yung sarili mo ng motivation kasi yung motivation, hindi mo lang siya nakikita sa ibang tao. Gagawin mo din siya para sa sarili mo. Ang ganda ng sagot mo. Pwede hindi na sila sumagot. Pero Kasi walang sense sa what's the purpose or the meaning of life? I-enjoy yung youth natin. But more especially, ma-share din natin sa ibang tao yung great
community na meron tayo, which is yung pagtuturo din sa ibang tao ng right conducts kasi lalo na sa generation po namin, sobrang daming mga, let's say, mga nagfi-fails. Ready ka naman, Nicole? Ano naman to, kumbaga, personal insights lang. Since nabanggit na rin po nila, siguro yung akin po is yung maging role model po sa iba. Lalo na, yun nga po, sa generation namin ngayon medyo magulo-gulo. Okay po na mapakita namin yung basic human decency and then, yun po. Decency. Yes. Grabe yung term. Parang bibihira mo. Oo, Basta totoo. ko yun sa kanya kagabi. Buti na natandaan ko. Yun mga bagay na bihira mo marinig, no? Yung mga bagay na hindi siya masyado napag-usapan. And speaking of which, pinag-usapan natin yung buhay, no? Meron na ba kayong paniniwala kung anong nangyayari sa isang tao, halimbawa sa buhay niya, after ng buhay? Ang buhay, hindi naman natin hawak, di ba? Halimbawa, bigla tayong mamatay dito. Or mamaya pauwi, ma-aksidente, mga ganyan. So ano sa tingin niyo nangyayari sa isang tao kapag namamatay? What comes after? Ikaw muna. Ala, Gitna muna tayo ngayon. Puro gilid. siya muna. Hindi ko Sige, sige. On the other side, sa ibang point of view, ano po kasi siya, it says in the Bible, if you are worthy to be with Him, to be with our Lord God, dun po ay makakaranas tayo ng buhay na walang hanggan. For me po, kapag namatay ka is Afterlife, mga ganyan. may iba lang po yung sagot ko sa kanila. Wala na kasi hindi naman na nagpa-function yung body mo. Meron din naman akong napanood kapag namatay ka, yung soul mo sa ibang dimension or sa ibang world is mabubuhay. Ako same lang din po kay Ling kasi pag Walang gaya, walang copy-paste. Hindi naman to exam, okay? Don't feel pressured, anything. Kumbaga, ano lang yung belief mo ngayon or ano yung insight mo, ano yung nalalaman mo. same lang po kay Ling na kapag wala ka na talaga. Like, hindi mo na alam na yung wala ka na. Wala. Naniniwala ka may creator, mga ganyan. Opo, naniniwala naman po ako dun. Sa tingin mo, mabuti yung Diyos o masama? Mabuti. Oo, kasi pag masama, parang nakakatakot. Parang nahiya naman kami. Kasi nga, yun nga, no? Pag masama yung Diyos, parang nakakatakot. No? Baka mamaya pagtripan lang tayo bigla. Sa Bible, sabi is, it is appointed to man once to die and after this the judgment. So magkakaroon doon ng paghuhukom. May idea ka ba kung ano yung magiging basis para na magiging judgment na yun, ng judgment day? Every Sunday, nagsumisimba po ako. Oo. Siyempre, lagi ko pong naririnig na kapag tinanggap mo nga po ng buo yung si Lord, doon ka mapupunta sa Kanya. Like, sa Kanya ka sasama. Sabi kasi sa Bible, huhusgahan tayo base sa righteousness. Base sa batas niya. Familiar ba kayo kung ano yung batas niya? Yung Ten Commandments. Yes, nawa mo. So, number 9 commandment, sabi, huwag ka magsisinungaling. So, Lay, nagawa mo na ba magsinungaling? Naman, bata pa lang ako, nagawa ko na yun. Nicole? Yes, Jessa? Yes? Okay. Anong tawag ko sa isang tao nagsisinungaling? Liar. Sinungaling. I'm a liar. Pang walang utos, sabi, huwag ka magnanakaw. Nagawa mo na ba? Hindi. Yun, magnakaw. Kumuha ng bagay na hindi sa'yo. Maliit man yan, sukle, Ay, hindi binalik, opo. kinupit. Yung ballpen ng Yes, yan, ballpen, hindi binalik. because, Nagkabilangan na po dito. yes, yung ano lang po, yung pag kumupit ng piso. 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 Parang ano yan. It doesn't matter kung gaano siya kaliit or kalaki, di ba? So, okay, so ano tawag sa isang taong kumuha ng bagay hindi sa kanya? Ay, ganito, yung third commandment sabi, huwag kang gagamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So, nagawa niyo na bang gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? For example, OMG. O yun, OMG. Oh. Guilty. So, yan, chinek natin 3 commandments. Meron pang 7. Okay. So, inamin nyo sa akin na isa kayong sinungaling, magnanakaw, tapos blasphemer. Blasphemer yung tawag kapag ginagamit yung pangalan niya sa walang kabuluhan. So, wag naman sana, pero if ever mamatay tayo ngayon at huhusgahan tayo ng Diyos base sa 10 utos sa Judgment Day, sa tingin nyo, innocent kayo or guilty? Guilty. 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 So, kung guilty, heaven or hell? Heaven pa rin. Heaven. Heaven. Bakit heaven pa rin? Kasi tinanggap ko siya ng buong bukal sa puso ko. And gabi-gabi, araw-araw naman ako na humihingi ng tawad sa kanya sa mga nagawa kong kasalanan ngayong araw. Kasi lahat, parang oras-oras or minuto naman tayong nakakagawa ng kasalanan na hindi natin namamalayan. Heaven. Bakit heaven? Kasi ano po, hindi naman tayong mga tao, hindi naman tayo perfecto. Lagi tayong nakakagawa ng mga kasalanan natin. And importante doon, alam natin yung nagawa nating mali at humihingi tayo ng
kapatawaran sa mga pagkakamaling ginawa natin. Bigyan ko lang ng konting scenario yung sa'yo, Nicole. Halimbawa, may isang magnanakaw, nahuli siya. Tapos, nakuhaan ng ebidensya. Tapos, inamin niya rin. Tapos, hinarap niya siya sa korte. Pagharap niya sa korte, ay na nga, husgahan na siya. Tapos, sabi niya sa judge, Judge, oo, guilty ako, inamin ko. Pero, lahat naman kasi ng tao nagkakamali. Hindi naman ako perpekto. Humingi na ako sa'yo ng tawa, di ko na uulitin. Sa tingin mo, papalayain ako ng judge? For me po, kahit na aminin niya, kailangan niya pa rin po harapin yung consequence na Yes. nararapat po para sa kanya. Kasi kahit na inamin mo, ginawa mo pa din eh. Yes. Ngayon, kung yung husgado na yun ay mabuti, hindi kanya palalayain ng ganun-ganun lang. Kailangan mo pagbayaran, tama ang sinabi mo, pagbayaran yung kasalanan mo. Kasi mabuti siyang judge. Kung hindi siya mabuti, pwede perahan mo na lang eh. 'Di ba? Pero mabuti siya. And the Bible says, God is good, holy, righteous, and just. So it doesn't matter kahit magsisi tayo sa kasalanan natin, kahit gumawa tayo ng mabuti, kahit mag-charity tayo dyan, or kahit na panahon na nakalipas, kailangan pa rin natin pagdusahan yung kasalanan natin na yun. Meron akong good news at bad news. Anong gusto niyo muna? Bad news muna. So yun nga yung bad news. Revelations 21, sabi doon, all liars will have their part in the lake of fire. Lahat na sinungaling. Sinabi, walang magnanakaw ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi niya hahayaang hindi maparusahan yung mga blasphemer, yung mga gumagamit ng pangalan niya sa walang kabuluhan lang. So that's the bad news. Nicole. Yan. May way po na kami. O syempre, tapusin natin. Meron naman ang good news. So ano yung good news sa tingin niyo? May idea ka doon? Siguro may price tayo talaga. Explain the good news, Jessa. Na mapagpatawad si Lord and kaya niya pa rin po tayong tanggapin kahit ano pong ginawa natin. Basta po tayo naniniwala at nagre-repent po sa mga kasalanan. Okay, that's true. That's true. Pero yung good news, actually, binanggit nyo na kanina eh. The good news is, halimbawa, yung magnanakaw, balik tayo sa korte. Okay, may penalty siya. Sabihin natin, 2 million yung penalty niya. Wala siyang pambayad. Pero ang nangyari, may biglang hindi niya kilala, pumasok dun sa korte, binayaran niya yung 2 million fine niya. So, anong gagawin sa kanya ng judge? Siyempre, palalayain na siya. Kasi nabayaran na yung fine. So, yun yung binabanggit nyo kanina. Na 2,000 years ago, may pumasok sa korte, si Jesus Christ. Yung Diyos nagkatawan tao. I'm getting goosebumps, guys. Ewan ko lang kung sa inyo, pero dahil siguro sa malamig. Pero ayun nga, no? Ayun, yung Diyos nagkatawan tao sa katawan ni Jesus. Tapos yun, alam niyo naman, narinig niyo yung story, pero siguro hindi niyo na medyo na-gets na yung full meaning nung nangyari na yun. Ang ginawa niya, perfect life for 33 years. Tapos nung pinarusahan at pinako siya sa krus, ang nangyari daw doon is inaako niya yung penalty, yung kabayaran ng kasalanan natin. So, kinuha niya yung kasalanan natin, yung punishment nun, nung pinako siya sa krus. Tapos, after 3 days, nabuhay siya ulit. And yung resurrection na yun is a proof na yung binayaran niya is enough. So, yun yung good news. John 3:16. Can you recite? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Yes. So, yun siya. Yung death, burial, and resurrection ni Christ, yun yung sinasabing good news. Yun yung tinatawag na gospel. Pagsisihan natin yung kasalanan natin, change of mind. Actually, yun yung ibig sabihin ng repentance. Ang Greek word ng repentance is metanoia. Yan, may trivia ako para sa inyo ha. Metanoia, ang ibig sabihin ng change of mind na nag-lead sa change of action. So for example, papunta tayo dito, papunta tayo dyan sa impyerno eh. Pero re-repent tayo, change of mind, tatalikod na tayo sa kasalanan natin, papunta tayo ngayon kay Jesus. So Ephesians 2:8-9, for by grace you are saved through faith, not of works, it is a gift of God. Para daw walang magyabang. Ang salvation is gift, so kailangan tanggapin, and yung pangtanggap na yun nangyayari sa pagsisisi at pananampalataya natin sa Kanya. Sa tingin niyo may sense yung pinag-usapan natin? Yes. Yes naman. Gaano ka-importante sa tingin niyo yung message na yun? Importante siya lalo na ngayon sa panahon natin and sa mga Gen Z, sa Gen Alpha, sa mga hindi pa talaga nakakaintindi or hindi pa lubos na malalim na yung pagkakaintindi doon sa sinabi mo po. Importante po siya ngayon kasi madami ng tao ngayon parang hindi na nila masyadong kinikilala si Lord. So, magandang reminder po ito para sa Yun nga po, para marinig Siya naman yung copy. Hindi, marinig. Copy, paste, Marinig copy. din po siya nung ibang kailangan makarinig. Yes. So that's good. And remember na yung message na yun is reflecting din sa inyo, sa personal nyo. Kasi remember, this is a personal relationship with the Lord. I think na narinig nyo na nga siya, no? Narinig nyo na and sabi nyo na natanggap nyo na. Pero I would
encourage nyo nga na maging reminder to and to check yourself. If hindi nyo sure kung save ba kayo o hindi, ang sabi ng scripture, examine nyo yung sarili nyo. Kasi once na naniniwala ka kasi parang nagpo-produce siya ng fruit kung totoo ba talaga. Kasi sabi ni Jesus, marami daw na magsasabing parang naniniwala sa kanya. Pero pagdating ng panahon na yon, sasabihin nila, Lord, Lord, baga, hindi ba kami nag-prophesy sa pangalan mo, hindi ba kami gumawa ng miracles? Pero sasabihin sa kanila ni Jesus, umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi sila yung mga klase ng tao na sinasabi lang si Jesus as Lord, pero ang totoo hindi naman pala. Talking about religion here, I'm talking about the true salvation. And also, yung pag-fall away ng generation, yung parang the more na nagiging masama sila, actually prophecy rin kasi yun sa Bible, na the more na lumalala yung mundo, ibig sabihin kasi yan ay nalalapit na sign na babalik kasi si Jesus Christ. Ewan ko kung narinig na yun, okay, isa yun sa teaching ng Bible na babalik siya ulit. So meron siyang binigay na time frame and mga signs kung kailan siya babalik. And if you look at the news, especially kapag tingnan nyo yung nangyari sa Israel ngayon, isa yun sa mga signs. May Bible ba kayo sa bahay nyo? Meron. Yan, so I would suggest, start reading it. Start kayo sa Book of John, yun din yung inaral namin ngayon. Tapos, kilalanin nyo kung sino si Jesus. Kasi, kanina nabanggit ko sa'yo, meron akong 3 Nicole na kaya parang na interview. So, pare-pares Nicole. Ano ko malalaman, iba-iba yung description, iba-iba yung neto, yung characteristics neto. So, ganun kasi nangyayari sa panahon ngayon eh. May iba't ibang religion ngayon, especially under ng Christianity, tas pare-parehas Jesus yung kinikwento. Okay, yung isa, Jesus tao lang daw, yung isa, Jesus ay kapatid ni Lucifer. So, may mga ganun. So para makilala nyo kung sino talaga si Jesus, basahin nyo yung Bible and I would recommend yung Book of John. Does that make sense? Yes! Energy. Thank you so much sa interview. Thank you. Lay, Nicole, and yes, pare-pares tayong malamig. Actually, nalamig na rin ako. And meron akong bibigay sa inyo. Let's end the video.